So, magandang araw sa inyo mga kapodcast. Mag-walking uli ako. Kaso lang, saglitan lang yung walking ko kasi makulimlim yung panahon ngayon. So, magdadala pa rin ako ng tubig for hydration at saka pag may makita tayong itlog naman yung kakainin ko for breakfast. Then, mamaya, maggugulay uli ako. So, tara, samahan niyo ako sa pag-walking ko ngayong araw. Time check is 5:27 ng umaga. So, halina kayo, samahan niyo ako. So, ayan, umpisa na tayo mag-umpisa na uli ako maglakad. So, time check, it's 5:44. Bumalik kasi ako kasi hindi pa nakalimutan kong uminom ng BCO. So, ayan, mag-umpisa na ako mag-walking. Hanggang doon na tayo sa police, doon sa may cemetery. Balik tayo doon. Kasi baka biglang buhos ng ulan. Hindi, yung dala ko kasing jacket, hindi naman itong actually waterproof, semi-waterproof lang kasi ito. So, tatawid lang ako dito sa highway. Tapos, diretso na tayo doon. Kapag nagigising ako, automatic yan na nag-walking talaga ako. Gising na pagkagising ko, yun na talaga yung ginagawa ko, yung daily routine ko. Nasanay na rin naman kasi ako mag-walking. Tapos, pagka nandun na tayo, update ko kayo. So, ayan, malapit-lapit na tayo. Time check, 5:53. So, saglitan na tayo mag-walking kasi mga kapodcast. Kasi nga, paulan na. So, malapit na rin naman ako sa cemetery. Kasi, hindi naman tayo pwede makarating doon sa pinuntahan natin. No, sa dagat kasi nga, maulan. So, I prefer na mag-walking lang ako hanggang Sacred Heart. Tapos, uuwi na rin ako. After ng walking, tatambay lang tayo doon para mag-almusal. So, kinakaugalian ko na talaga to araw-araw na to kasi di ba sabi ko sa inyo, mas mainam na mag-exercise araw-araw na yun nga, para ma-circulate yung mga kinain natin kagabi at para makadumi tayo. Importante kasi mga kapodcast, sinabi kasi ng tita ko nurse na mas na importante yung makapag tayo dumi araw-araw kasi para yung toxin na tinatawag natin ay sa katawan natin ay mawala. So, eto nga pala yung ewan ko kung ano to pero tignan nyo mga kapod. Yung lugar na yan, may nakasulat na RPN 9. Siguro, yan yung himpilan ng RPN 9 dito sa Bacolod. Yan yung station mismo nila. Malapit lang dito sa amin. Ewan ko kung may nakatira pa, may satellite pa nga dun. So, ewan ko kung active pa to. Ayan kung makikita nyo. Zoom ko lang. Yan RPN. So, hindi ko alam kung yung lugar na to, although may tao rin naman dun sa loob siguro active pa to yung post nila na RPN 9 na to dito sa lugar na to. Tsaka may satellite kaso lang matalahib nga lang, pero malapit na rin ako mga kapodcast sa pupuntahan natin. Konting na lang to, konting lakad, ganyan. Pero i-share ko lang din sa inyo habang naglalakad tayo na nagbabasa ako ng Bible nung isang araw. Yung kahapon ata yun. Umaambon na mga kapodcast.
Si God ho. Si God kasi, nabasa ko doon na sa bawat araw na lumipas at magdaan, kung sasangguni tayo at kakapit sa Diyos sa lahat ng oras, lahat ng kahilingan natin sa Kanya ay tutugunin niya. Kahit gaano man kahirap ang buhay, kahit gaano man kahirap ang sitwasyon natin, kung kakapit tayo at mananalig tayo sa Panginoong Hesukristo, hindi niya tayo pababayaan sa journey natin. So, napakaganda lang po kasi tayo, di ba, mga pagka nangako tayo, minsan hindi natin natutupad, minsan nakakalimutan natin. Pero si God, pag nangako siya sa atin, mga kapodcast, hindi niya nalilimutan. Basta patuloy lang tayong humiling, manalig at manampalataya sa Kanya sa bawat aspeto o yugto ng buhay na mayroon tayo. Tutugunin niya yung mga prayers natin. So, malapit na ako sa Sacred Heart. Ito na, ayan na po yung Sacred Heart. Diyan na tayo tatambay. Magpapatila tayo ng ulan. Kung titila man to, kung matagal man to, hindi ko rin alam. Pero hanggang dyan lang tayo sa sementeryo. Kasi diyan, may malapit na kapihan. Diyan magkape tayo doon. Wala naman akong dalang tinapay ngayon. Kakape lang talaga tayo. Then, after natin magkape, mga kapodcast, uwi na tayo, maglalakad ulit tayo pa uwi. Hindi naman malakas yung ulan eh, ambon lang. So, kita na lang tayo dun sa uupuan ko mamaya pagka almusal na ako ng gatas. So, time check. It's 6:30 na ng umaga. Lumagpas na ako sa arko na ng tinatawag niyang Punta Taytay sa Tinatambayan. Kasi, hindi naman umulan eh. Sarado yung tindahan doon sa may Sacred Heart. So, dito ko napunta. So, pahinga lang ako dito. Tapos, uuwi na ako. Magkagatas lang ako. A few moments later. So, ayan, time check. It's 7:04. Kakauwi ko lang ng bahay. Magpapahinga lang ako saglit. And then, i-devotion na tayo. So, magpapahinga lang ako mga kapodcast. At magdi-devotion tayo maya-maya ng konti pag nakapagpahinga na ako. Kita tayo mamaya sa devotion. 1 hour later. So, magandang araw sa inyo mga kapodcast. Ito pala yung konting sharing natin ng morning devotion natin. Matatagpuan ito sa Psalms chapter 27 verse 14. Kayawi tayo magtiwala, manalig sa Kanya at huwag manghinawa, kayawi tayo magtiwala. Sa bawat pagsubok, hindrances at mga struggles natin sa ating buhay, huwag tayo hinaan ng loob, lagi lang tayo magtiwala kay God. Sa bawat yugto ng buhay na mayroon tayo, huwag tayo magsasawang lumapit, magtiwala at manalig kay God, tulad ng ginagawa niya sa atin na lagi siya nandiyan sa tabi natin na nagtitiwala sa kakayanan na mayroon tayo. Lagi lang tayo kumapit kay God. Lagi lang tayo umasa sa Kanya dahil hindi niya tayo papabayaan sa mga problema at mga struggles natin sa ating buhay. So yun yung mga kapodcast. Sa bawat journey na mayroon tayo, sa bawat yugto ng buhay natin, si God handa makinig sa atin sa mga na-realize ko dito na si God pala na handang-handa na kumapit, sumangguni
si God handang-handang makinig sa abot niya ang makakaya sa mga hinanaing natin bilang mga anak niya. Handa niya tayo papakinggan kahit anuman oras. Kahit anuman oras natin na lumapit sa Kanya. Para sa akin, lagi lang tayo magtitiwala sa Kanya. Lagi lang tayo magkaroon ng faith, trust, and belief kay God. Dahil sa bawat aspeto o point of view ng buhay na mayroon tayo, si God lamang ang makakatulong sa atin at wala nang iba. Doon ko rin na-realize mga kapodcast na sa bawat aspect ng buhay ko, ng buhay natin, walang ibang makakatulong, walang ibang tayong aasahan kundi ang gabay ng Panginoon sa buhay natin. Dahil nga 'di ba, sabi nga ni God, wala kayong magagawa kung hiwalay kayo sa akin. Wala talaga mga kapodcast, kasi wala tayong tiwala kay God kung nagda-doubt tayo sa bawat panalangin natin, na tila bagang may katanungan tayo na hindi maalis-alis sa isipan natin na bakit kaya ganun, hindi pa rin dinidinig ni God yung panalangin ko. Bakit kaya ganun na hindi pa rin tinutupad ni God yung mga prayers ko? Kasi nagda-doubt po tayo sa mga hinihiling natin, sa mga pinagdadasal natin kay God. Dapat po, gaya nga po ng sabi ng kaibigan ko na si Geraldine, hindi pa natutupad yung dinadalangin mo kay Jesus, i-claim mo na matutupad ito balang araw. Basta huwag ka lang titigil, susuko sa panalangin na mayroon, sa panalangin na ginagawa mo kay God, sa pananalig mo at pananampalataya mo kay God. Kasi once sa sumuko ka at nag-give up ka sa mga panaghoy at saka sa mga hinihiling mo kay God, para mo na rin sinasabi na sinusukuan mo na yung faith mo kaysa sa Kanya. So yun lang mga ka-podcast. Sana may natutunan po tayo ngayon yung araw sa daily devotion natin, na lagi lang tayong kumapit at umasa sa Panginoon. Muli, maraming salamat po sa panonood. Please don't forget to like, share, and subscribe mga ka-podcast. Maraming salamat.